Magandang hapon mga kababayan. Muli pong nagbabalik si Manong Rayban dahil hindi po tayo makaget over sa nangyari po sa West Philippine Sea. Talagang tayo po'y galit na galit sa kawalang hiyaang ginawa ng China sa ating Philippine Navy at Coast Guards. Yan po. Kaya mainit ang ulo ko ngayon, kung ikaw ay Chinese national, huwag kang magpakita sa akin dahil baka alam mo na. Anyway, bago po tayo magpatuloy, again, as always, gusto ko pong pasalamatan ang lahat po ng mga nanunood sa aking mga videos, sa aking pong mga live stream. Marami pong salamat sa aking pong mga followers sa Facebook. At ganun din po sa aking mga YouTube subscribers. Marami pong salamat. Nadagdagan po ng 6 po yata yung naidagdag. Wow, thank you so much po. Napansin ko po na nadagdagan ng 6 yata yung ngayong araw po ng 6 followers yung pong aking YouTube subscribers. Kaya napakasaya ko po. Hindi po tayo kagaya ng iba na napakalalaki ng mga bahay nila na nakakalula. Tayo po ay kakapiranggot pa lang ang ating bahay. And I'm so happy kung may isa, dalawa na naidadagdag. Napakasaya ko po. And again, I don't know you personally. Hindi ko po alam kung sino po yung mga bago pong subscribers po natin. Kung kayo po ay nanonood ngayon, maraming salamat po. Nadagdagan po ng 6 mga aking subscribers. Hindi pa po tayo umabot sa 4,000 followers or subscribers, nasa 3,900 something pa lang po tayo. But anyway, maraming salamat po. So shout out po sa inyong lahat, sa mga talagang patuloy po na nanonood po sa atin. I appreciate your support to my channel. Yan po. So, hindi po ako maka-get over as I listened to the press conference of this high-ranking officers of the Armed Forces of the Philippines, likewise, the officers of Coast Guards. Talagang naiinis po talaga ako sa nangyari. Talaga ito na po yata ang isang worst, or ito po ang pinaka-worst na ginawa ng China Coast Guard sa atin pong Philippine Navy personnels. Sobra po sila. At inilahad nila kanina, although hindi po ganong detalyado, pero at may nalaman po natin yung nangyari. Ganun pala. So alam naman po natin na ito po ay isang resupply and rotation. Ibig pong sabihin, yung pong pupunta sa BRP Sierra Madre, siguro hindi po natin alam kung ilan po sila, mga Navy doon, kung may 7 or 10 sila. So siguro po after a month, I'm not sure kung how long ang kanilang pagkakadestino doon. After a month or after 3 weeks, I'm not sure. So pagkatapos po ng kanilang turn, papalitan na naman sila ng ibang personnel. Para fair po, ganun po ang ginagawa nila. So ito po, yung nangyari kahapon, ay rotation na naman po. Yung pong nasa BRP Sierra Madre ay uuwi na yung mga nandun, tapos maghahatid naman po sila ng mga bagong Navy. Kung di po natin alam kung 10 or 7, I'm not really sure. So isa po yun, rotation. Yung isa, resupply. So ibig sabihin po kung ano yung mga basic needs nila. Mga basic commodities, life support, para po sila po yung mag-survive. Of course, kailangan po nilang kumain at mga pangangailangan, gamot. Yun po ang dinala nila. Yun po ang mission nila. Kaya pumunta po sila sa area na yan, sa Ayungin Shoal, to do rotation and resupply. Yan po ang mission po nila. At ito po ay ginawa ng Philippine Navy alongside, andyan po ang as a support, andyan po ang Philippine Coast Guard. Yan po.
At tama po, tama. Tama yung aking hinala, tama ang aking basa. Remember, I had a video, I had a reaction po kahapon or kanina lang. I'm not sure of the time. Tama po yung hinala ko na tayo po, yung ating mga sundalo ay outnumbered talaga. Yun po ang hinala ko. Mayayabang ang mga Chino na yan, mayayabang ang mga singkit na yan dahil marami po sila. Ang aking hinala ay nagkatotoo or totoo. According po sa press conference ng AFP at Coast Guard, marami po sila. Kaya yung ating po mga sundalo, ating mga Navy, well, medyo limitado po ang galaw nila dahil marami pong sabihin natin kalaban. Marami pong kalaban. Hindi ko gaano na-gets yung sinabi ni, was it General Browner or yung isang head ng Navy, na yung dalawang rig yata yung if I heard it right, siguro bangka siguro yun or yung inflatable boat po siguro ang tinutukoy niya. Sabi niya sa dalawang rig, sabi niya 8 daw ang katumbas na mga China Coast Guard. So meaning outnumbered po talaga tayo. So mahirap po talaga. Talagang hindi ka gaano makaporma dahil marami po sila. Marami. At yun nga, nakakainis talaga, nakakagalit ay yung kanilang pagdala ng mga matatalim na bagay, gaya po ng bolos, mga itak, nagdala po sila, mga machete at mga sibat. Ganun daw po yung mga dala nila. So, siguro mayroon din pong mga dalang baril yun, kaya lang hindi po nila pinakita. Pero tayo po, ang ating mga sundalo, wala, mga disassembled. According to the interview, disassembled po ang kanilang mga baril. Nasa casing po yung mga nila, o lalagyan ng baril. So, wala pong armas ang ating ang ating mga kasundaluhan na nasa during that time po, wala po silang armas. At itong mga Chinese, may hawak silang mga itak, sibat, mga matatalim na bagay, at yun po ang ginamit nila para po butasan or intentionally poking or butasan yung rubber boat. Kaya, ayun, nasira po yung mga rubber boats. At inipit daw po nila yung rig. Inipit nila at doon nga po nakapasok illegally. So para po mga nag-istilong mga pirata. Yung mga Chinese, mga singkit na to na mga abusado na to, mga bully na mga Chinese na to. Ganyan pala ang nangyari. So they were outnumbered. May mga armas sila. Of course, nakakamatay yan, itak. Meron silang machete. Meron silang sibat. So yun po ang pinambutas nila. Kaya nasira po yung ating mga rubber boats. Yan pa lang nangyari. At ang hirap po talagang tanggapin yung mga pinaggagawa po ng ating itong China na to, na hindi po natin itong tinuring na kaibigan dahil sila po ay talagang kaaway. So, they boarded sa atin pong mga rubber boats, nakapasok po sila at yun nga, sigurado pong marami sila. I hope na i-release po nila, ipapanood po nila in public yung ginawang panghaharas nila sa ating mga Navy. Sana po ilabas po ng AFP yan, yung video na yan.
para makita po ng ating kababayan kung gaano po ka-evil itong mga ano na to, mga inchik na to, na sa panahon ni former President Duterte, sila po yung mga ano niya. Kumbaga, nakisama siya sa kanila. Siya po ang dahilan kung bakit lumaki ang ulo ng mga inchik na yan. Dahil siya po ay naging sunod-sunuran sa kanilang gusto. Kaya nakaka-high blood din. Nakaka-high blood, nakakagalit talaga ang ginawa ni former President Digong. Ang pagiging tuta sa China. Ano pa ba yung mga binanggit nila sa press conference? Dahil marami pong mga nagtanong dun eh. So, ganun pa ang nangyari. So, now alam na natin, yung pong kababayan po nating nasugatan, natanggalan po ng hinlalaki or thumb, yun po ay ano po, dahil po sa napakabilis na pagbangga ng kanilang speedboat, hindi niya po natanggal yung kanyang, buti po hindi po yung buong kamay niya ang nadali. Hindi po na-smash yung buong kamay niya. Yung ano lang po, yung thumb niya lang po niya o yung hinlalaki ang tinamaan at na-smash at natanggal. Nako, sobra. Talagang intentional po yun. Ibig sabihin, mabilis po ang pagkakaram or na-smash mo talaga yung kanyang thumb. At yun nga, natanggal. So, ito po ay very injurious. This is not acceptable. Dapat mag-isip po ang ating gobyerno ng paraan kung paano po natin i-handle din ang behavior na ito ng mga China Coast Guard. Dapat hindi po natin ito palalampasin. Dapat hindi po tayo magiging tahimik na lang na sabihin natin iwasan natin ang gulo. Yes, we try our best na we avoid war, pero dapat mag-isip po ang ating gobyerno kung ano naman po mga measures natin pangontra. Dapat gamitan din po natin sila ng ano, kung bumomba sila ng tubig, bombahin din natin ng tubig. Kung nanggagamit po sila ng ano, ng mga armas, dapat magdala din, dapat may mga baseball bats din sana o ano, mga for self-defense. Dahil kung wala, papatayin ka nila doon. Walang mangyayari sa ating mga, wag na po nating hintayin na may mamatay. At alam po natin na, sabi nga nila, pag meron po isang buhay na wala, dyan na po siguro magsisimula ang talagang gulo. Pero, pag dumating po yung bagay na yun, talagang lalaban po tayo. Alangan po na palagi na lang tayo ginagago ng China. Alangan po namang hanggang patawag lang sa kanilang ambassador at para pagpaliwanagin. Hanggang ano na lang po ba tayo yung aayusin yung ginawa nilang kalukuhan? Dapat po gawin po natin ay panagutin natin sila sa kanilang mga ginawa. Kailangan po nilang, they need to answer. Kung ano po yung kalukuhan na ginawa nila, dapat po may kaparusahan. Kung kinakailangan po ang tulong ng ating United Nations, dapat po isuplong yan sa United Nations. Hopefully merong sanction para mapahiya din ang China. Meron pong dapat kapalit para maramdaman po nila ang kanilang kalukuhang ginagawa. Mga kababayan, I think hindi po tama na sasabihin na lang natin na ayaw natin ng gulo. Dapat meron din po tayong measures na kung gagawin nila uli ito o isang bagay na delikado po sa seguridad ng ating mga sundalo, dapat may pangontra din po dapat tayo. Hindi po tayo iilag-ilag na lang. Dapat talagang umaksyon din po tayo. Hindi na po tama ang ginagawa ng China.
It is very clear they are defiant and they're not afraid. Hindi po sila natatakot. Kahit pinapakita po natin na nandiyan ang United States na hindi po sila natatakot. Talagang ang tingin ko po, ang basa ko po talagang they're talagang desidido na talagang makipaggera sa atin. Well, right now, ayaw naman po natin ng gera, pero dapat may pangontra din tayo, may countermeasures din po tayong gagawin laban po sa mga Coast Guard na yan. Dapat dagdagan po ng maraming Navy personnels. Hindi po dapat kukunti lang. Napakarami po ng ating personnels. Kaya, at mas malapit po ito sa Pilipinas. Kaya dapat every time na mayroon pong operations, dapat mas madami po ang isend po nating mga sundalo or mga navies dyan sa katubigan sa West Philippine Sea. Para at least, maano din sila, matakot din sila. You know, sometimes number matters. Kaya yung ating mga sundalo, medyo alangan sila dahil tama po yung hinala ko, they were outnumbered. Marami po yung kalaban. Kaya, mga kababayan, sobra na ang ginagawa ng China. And this is not acceptable. Not acceptable para po sa ating mga Pilipino and even internationally. Yan pong tingin nila, hindi po acceptable, hindi po kanais-nais. Ito po ay hindi tama. Kaya dapat po mag-isip ang ating gobyerno, ang Armed Forces of the Philippines together with our, Defense Secretary and the President. Dapat mag-isip po tayo ng mga measures kung paano naman natin i-counter ang mga ito. Ano pa yung pwede natin gawin? Pwede natin pauwiin na yung ambassador na yan dahil wala namang friendly relations na nakikita natin dito. Kaya send him home, yung ambassador na yan. At saka kailangan isuplong na ito sa United Nations. Hopefully masanction ang China sa kanyang pinaggagawa. Mabigat po itong kanilang ginawa. It is injurious. It's life-threatening. Buti hindi po namatay yung sa lakas po ng impact pagkakabangga. Buti hindi tinamaan yung kanyang ulo o kanyang katawan. Yun lang big thumb niya. So maliwanag po na wala po talagang respeto ang China sa atin. Kahit po yan sa panahon ni ex-President Digong, sigurado po tayo na pag nakatalikod po yang si President Digong, dinuduraan lang yan. Wala po silang respeto. You know? Kaya, mga kababayan ko, encourage natin ang ating mga mamamayan na maging mapagmatsyag. Suportahan po natin ang ating kasundaluhan. Suportahan natin ang ating gobyerno. This is not the right time to fight, we Filipinos. This is not the right time to argue on issues like this one, yung pong sa West Philippine Sea. Ito po ay napapanahon na tayo po'y magsama-sama para po suportahan ang ating mga kasundaluhan at ipakita sa China that we are not divided, that we are a country wherein meron pong pagkakaisa sa ating lahat, mga Pilipino. Yan po. At bilang isang makabayan, bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating bayan, magagalit ka talaga sa pinaggagawa nila sa ating kapwa Pilipino, sa ating mga sundalo, sa ating mga fishermen. Kung kaya nilang gawin yan sa ating mga Navy, sa ating mga sundalo, how much more sa ating mga fishermen? Yan po sa West Philippine Sea. Mga kababayan, tayo po'y magkaisa. Ito na po ang tunay na unity. Tayo po'y magkaisa. Ipakita po natin sa China that we are united, na tayo ay may paninindigan na ating ipaglalaban ang West Philippine Sea
because West Philippine Sea is ours. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po'y suportahan po nyo ang aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe and share my video. Maraming salamat po. Mabuhay ang lahing Pilipino.